For the information lang po, para po sa inyong kaalaman, gaano katindi ang power ng Speaker of the House. Ang Speaker of the House, siya po ang namumuno, nagkokontrol ng mga pinag-uusapan, agenda, topic sa buong Congress. Pangalawa, number 4 po yan sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. President, Vice President, Senate President, number 4 ang House Speaker. Sa kanya dumadaan ang lahat ng mga proposed bill, pag-amend ng mga bill, pati mga proposed budget ng Executive Department. Sa Kongreso po, numbers game. 51% plus 1, yun ang mananalo. Ano man panukalang batas, nagbubutuhan. Ano man desisyon dyan, nagbubutuhan. Ano man ang agenda na kinakalendar ng chairman ng Committee on Rules at ng Majority Leader as chairman ng Committee on Rules, iyan ay may approval sa Speaker. Kaya ko po pinapaliwanag, iyan po yung authority at power. Pagre-release ng pondo ng mga congressman, dumadaan sa Speaker. Mga posisyon as senior or deputy speaker, majority leader, chairman ng mga komite, member ng komite, vice chairman ng mga komite, nanggagaling ang authority niyan sa Speaker of the House. Ganyan pong katindi ang kapangyarihan. Kaya ko pinapaliwanag ito para malaman nyo. Walang pwedeng pag-usapan sa komite, sa plenaryo, kung walang approval, walang go signal ang Speaker of the House. Kahit gusto pa ng Majority Leader na chairman ng Committee on Rules, kung walang approval ang Speaker, walang magagawa. Pati yung Secretary General ng Congress na ngayon si Reggie Velasco, pag walang go signal ang Speaker sa kung ano man ang kanyang gagawin, hindi makakagalaw ang Secretary General. Kaya ko sinama yung Secretary General kahit hindi congressman kasi sa kanya dumadaan ang maraming dokumento, especially ang complaint o reklamo o nagpapile ng impeachment, dadaan niya sa Secretary General bago dumating sa Speaker. Dahil dyan, ang Speaker of the House ang siyang nasusunod sa lahat sa Kongreso. Kahit gustuhin man ng mga membro ng Kongreso, yung 10, 20 o 30 congressman, kung anong dapat nilang gawin, pag ayaw ng Speaker, walang mangyayari doon. Kaya kung meron mang gusto ng impeachment, iproseso ang impeachment ni Sara Duterte, Vice President, kung ayaw ng Speaker, hindi yan gagalaw. So kaya ko ini-establish yung authority at kalakalan sa Kongreso. Sa tagal ko na pong broadcast journalist, na-assign pa ako sa Kongreso ng halos 10 taon. Alam na alam po ang mga galawan dyan. Ang Committee on Rules, ang Majority Leader, yan ay lahat may basbas mula sa Speaker kung ano ang kakalendar. In other words, direktahan na tayo, kaya hindi gumagalaw ang impeachment, kaya tumagal. Mula pa itong nakarang taon until now ay wala pang linaw kasi walang go signal si Speaker. Baka nga kumukontra pa siya. Baka nga sinabihan pa ang mga congressman, huwag niyong galawin yan. Baka nga sinabihan pa yung Secretary General Velasco na itigil mo muna yan. Huwag mo munang ipasa sa akin yan. Nasa kanya ang lahat ng authority na pwedeng nangyayari at pwedeng nangyari at nangyari na. Para lang ho sa inyong kaalaman kasi hindi po ito alam ng maraming Pilipino kung ano at hanggang saan ang kapangyarihan ng Speaker of the House. Powerful po yan. Ikaw, Congressman, gusto mong magkaroon ng impeachment. Ikaw gusto mong gumawa ng kung anong gusto mong gawing batas dyan. Kung ayaw ng Speaker, paano mangyayari yun? Kaya yung mga Congressman, mawawala yung pride o prinsipyo nila kasi pag hindi ka tinulungan ng Speaker, paano ka malalapit sa Malacanang? Paano ka makakakuha ng pondo para sa mga project mo? Halimbawa, may papagawa kang kalye o eskwelahan sa distrito mo. Paano ka makakalapit sa Malacanang kung hindi ka malapit sa Speaker? Paano ka makakakuha ng pondo kung walang endorsement ng Speaker? Paano ka makakakuha ng pondo kung
mainit ang dating mo sa speaker. Hindi ka kalyado, hindi ka nakokontrol ng speaker. Kaya kontrolado. Ayaw man aminin in public, kinokontrol at kayang kontrolin ng Speaker of the House ang lahat ng congressman. Lalo na ang nasa majority. Di bali yung opposition. Baka hindi pa makontrol niya, pero lumalapit pa rin sa speaker yan. Yun na lang allowance nila weekly. Yun na lang kanilang expenses araw-araw, weekly o monthly. Dumadaan yan sa Speaker of the House. Lalo na ngayon. Alam niyo kung bakit ganun katindi ang power ng speaker? Matindi po yan. Alam ba niyo kung sino chairman ng Committee on Account, yung naghahawak ng pondo ng Kongreso? Yung asawa niya na party list congressman. Kung ikaw congressman, paano ka hindi luluhod sa speaker? Kung may kailangan kang pera, speaker ang mag-a-approve. Eh kung ayaw, kung tatanggihan pa ng asawa dahil siya chairman ng committee, di lalo, dalawa yung mag-asawa ang kalaban mo. Ganong kalupit. Ganong katindi. Ayan, pasinsahan tayo, nagkabukuhan na. Kaya kahit yung congressman may prinsipyo, kahit yung congressman gusto ang impeachment, kahit yung congressman ay gumawa ng isang panukalang batas na napakaganda, pag ayaw ng speaker, ayaw ng majority, pag napagkaisahan ka ng majority na hindi ka suportahan, laglag ka, walang mangyayari sa iyo. Yan ang nakikita ko sa aking opinion. Opinion ko lang ito. Analysis at interpretation sa nangyayari. Personal ko pong pananaw ito. Yan ang nangyayari. Isineshare ko lang sa inyo para may idea kayo. Kasi baka sabihin nyo, oh, bakit nga hindi gumagalaw yan? Ganito. Opinion ng Pangulo, ayaw ng impeachment, ba't ang Kongreso mayroon sariling power, bakit hindi nila magawa? Kasi nasa speaker yan. Si speaker ay first cousin ng Pangulo. Ang Pangulo, Marcos. Ang speaker, Romualdez. Yung tatay ni speaker, kapatid ng mother ni Pangulong Marcos. So talagang, magpinsan. So malamang ang sinusunod ni speaker ay yung opinion ng Pangulo na walang ayaw niya ng impeachment. Paano ngayon yan? Ayan, may idea na kayo. Ito naman ang aking channel, lagi kong sinasabi, gusto ko po ay makapag-share ako sa inyo ng impormasyong inyong pakikinabangan. Kung naniniwala kayo sa akin, base doon sa aking paliwanag, maraming salamat. Kung ayaw nyo maniwala at tanggapin nyo na ang inyong sagot na yung dating parang may pagka-arrogante at kung ano man, karapatan po ninyo. Ako naman isineshare ko lang for information only. Salamat po doon sa naniniwala. Pero at least nasabi ko sa inyo ang more or less mga dahilan. Nakaka-speaker ang bola. Nakaka-speaker ang kapangyarihan. Pag ginusto ni speaker, walang hindi pwedeng mangyari. Pag ayaw ni speaker, hindi talaga gagalaw. Walang magagawa ang kahit sino congressman kung ayaw ng speaker. Yan ang authority, power ng Speaker of the House. Kahit nung araw, ganyan pa. Lalo na ngayon. Tandaan niyo sinasabi ko, ganyan ang mga nangyayari. Please like, share ng video ito. Doon sa hindi pa, subscribe sa Mike Abby Opinions at yung aking isa pang channel, MA Pinoy TV. Kaya ako po nakikiusap na inyong i-share at i-like itong ating mga video para makarating po itong ganitong impormasyon sa maraming Pilipino. Para hindi sila nai-stress nang hindi nila alam kung anong nangyayari. Ngayon, sinasabi ko rito yung mga nangyari at nangyayari pa rin at mangyayari pa. Dahil nga ho sa kanilang mga galaw. Salamat po.